Pinangangambahan naman na ang posibleng lahar flow sa Bulkang Canlaon dahil na rin sa masamang panahon na nagdudulot ng pag-ulan sa probinsya ng Negros. Para bigyan tayo ng update kaugnay sa lagay ng panahon sa probinsya, makakausap natin sa telepono si Veronica Torres. Magandang tanghali, Ma'am Veronica. Magandang tanghali din po sa inyo, pati na rin sa ating mga taga-subaybay. Patuloy pa nga rin ang epekto ng shear line sa silangang bahagi ng Central at Southern Luzon at Northeast Monsoon sa Northern Luzon at nalalabing bahagi ng Central Luzon at Easterly sa nalalabing bahagi ng bansa. Asahan natin na magpapaulan pa rin ang shear line sa Metro Manila, Calabarzon, Nueva Ecija, Bulacan, Aurora, Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes. Easterly naman na magdadala ng paulan, mga kalat-kalat ito at may mga kasamang thunderstorms sa Eastern Samar, Dinagat Islands, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Northeast Monsoon naman magpapaulan sa Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province at Ifugao. Mas magandang panahon sa nalalabing bahagi ng bansa kung hindi tayo makakaranas ng mahinang pag-ulan, posible rin naman ang mga localized thunderstorms. Wala na tayong nakataas na gale warning sa anumang dagat baybayin ng ating bansa, pero ingat pa rin sa papalaot sa Northern Luzon at silangang bahagi ng Central at Southern Luzon dahil magiging katamtaman hanggang sa maalon ang karagatan. Meron din naman tayong nilabas na weather advisory. Ito ay updated kanina alas 11 ng umaga kung saan heavy to intense na mga ulan, posible sa Quezon at Aurora at moderate to heavy na mga ulan sa Isabela at Camarines Norte. Wala naman tayong namomonitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. So, sa weather condition naman, sa area ng Negros, kung nasan yung Mount Canlaon, ay inaasahan pa rin natin ang fair weather conditions pero may mga chance pa nga rin ng mga localized thunderstorms. At yan nga muna ang latest mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres, nag-uulat. Ma'am Veronica, may mga weather disturbances po ba o sama ng panahon tayong namomonitor sa bahagi ng Negros Island na posibleng magdulot ng lahar flow na banggit nyo kanina ang fair weather dito sa lugar na yan? Sa ngayon naman ay nakikita pa nga rin natin na patuloy pa rin na maganda yung panahon sa mga susunod na araw kung titingnan natin sa areas ng sa may Negros Island region sa mga susunod na araw, pero may mga chance pa rin tayo ng mga localized thunderstorms na kailangang pagkaingatan. Ma'am Veronica, papaano po ito sakaling makaapekto sa daloy ng volcanic deposit ng Mount Canlaon, itong mga weather disturbances na maaaring tumama sa Negros Island? Ay, paulit po ng tanong. Sorry. Papaano po ang kung sakaling maapektuhan ng daloy ng volcanic deposit ng Mount Canlaon ng mga possible weather disturbances doon sa lugar ng Negros? Ano po yung mga posibleng mangyari o yung inaasahan natin sakali man po na tumama nga po yung ilang mga pag-ulan na inyong nabanggit kanina? Sa ngayon naman po, wala naman tayo nakikita mga weather disturbance na nakakaapekto magdadala ng pangmalawakang ulan at least for today sa area ng Mount Canlaon. Pero sa mga susunod na araw, not ruled out kung magdadala ng paulan either easterlies o ITCC sa mga lugar na yon. Kapag nagkaroon tayo ng mga tuloy-tuloy na mga pag-ulan, hindi din po ruled out yung epekto na magkakaroon ng lahar sa area po. Ayun, maraming salamat po, Ma'am Veronica Torres mula sa Pag-asa.